Hello guys, welcome back to our channel. Ayan. So guys, meron po tayo ditong MTU3. So ngayon guys, atin pong titingnan kung ano bang yung mga in-upgrade natin sa motor na ito. So ngayon, simulan na natin. Okay, so bago natin simulan, yan, dito muna tayo sa harapan. Ayan, ito po yung kanyang itsura sa harapan guys. Ayan, dito naman sa gilid. Ayan, so, dito naman tayo sa kabila. Alright. Ayan, so doon naman tayo sa likuran. Okay. Yan po yung kanyang likuran. Guys, dito tayo magsimula sa kanyang handlebar. Ayan. So as you can see, stock pa rin naman yung side mirror. Pero ito yung kanyang brake levers dito sa kanyang yan, front brake at saka sa kanyang clutch. Ayan. Right, yung clutch lever at saka yung brake lever is pinalitan na po natin ng ayan, SM Speed. So aluminum brake and clutch levers po guys. Ayan, ito yung sa clutch and dito naman sa brake nya. Ayan, na-adjust po to guys. Meron siyang ayan, pwede natin siyang i-adjust from 1 to 6. Ayan, pati rin dun sa kabila. Okay, yung adjustment po natin guys hanggang 5. Ayan. Ayan, bakit natin pinalitan guys? Kasi nga mas maganda yung grip o yung pagkakahawak natin dito sa aluminum na aftermarket na brake at saka clutch lever. Yan, so mas maganda siyang hawakan guys kasi nga yan pa, meron siyang bend dito, unlike nung original na parang pa ganun lang pa stretch, o yung stock na brake and clutch lever nya guys is pa straight lang at saka medyo hindi naman magandang tingnan. Ayan, so this one guys is dagdag pogi points sa ating motor. Tsaka nabibend po ito guys yan. Napofold pala. Ayan. Right, so sa kabila rin, ganun din sa kabilang side, napofold. Since naman nandito na tayo sa handlebar, ayan, as you can see, meron kayo nakikitang switch. Itong switch na ito guys is sa kanyang DRL. Ayan, daytime running light. Nandito sa baba guys. Right, ayun. So nandito ang kanyang daytime running light, pati na doon sa kabila. Ngayon, check natin, pilawin natin guys. Okay, yan. Alright, yan. So meron siyang dalawang kulay guys, yellow at saka white. Yan. Okay, so meron siyang yellow at saka white. Okay, next naman guys is since na yan, pinakita na natin sa inyo yung ating daytime running light. So of course, doon siya naka-install or nakakabit sa ating crash guard or slider. Yung crash guard natin guys ay iba ang itsura compare dun sa mga common sliders o crash guard na yung makikita natin dito, yung maliit lang
yung parang pabilog na maliit lang. But this one guys is double purpose yung kanyang crash guard. So ito yung maganda sa crash guard na ito guys is pwede kasi natin kabitan ng ilaw or daytime running light. Yan. So ganito yung itsura niya guys. Okay. So at least kung sakasakaling wag naman sana matumba yung motor nyo, ayan, ito yung unang nasasalo sa motor guys, hindi yung makina, tsaka hindi madadamage yung makina. Ayan, so talagang napaka-importante. Ayan, so talagang napaka-importante bilang may nagsira ng pintuan sa likuran ko guys. Maingay. Alright, sige, balik tayo. Yan, napaka-importante talaga ng crash guard guys. Yan. Next naman guys is dito tayo sa kanyang bandang front fork. Yan, since na upside down or inverted forks yung ating MT-03 guys. Ayan, yan. Alright, yan. So as you can see guys, para siyang para siyang ito yung lalagyan ng front forks guys. Ito kasi yung inner tube, yung outer tube pala niya guys. Yan. Yung outer tube niya guys dito sa taas, para siyang legit na carbon fiber daw. Pero pag nilapit natin guys, ayan, meron pang kunting dito, lukot. Actually guys, kasi tayo lang kasi nag-install nito guys Ayan, so in-installan natin siya ng carbon fiber na sticker. Ayan, para astig siyang tingnan. Astig siyang tingnan. Binagay na rin kasi natin dito guys sa kanyang front. Ayan, meron siyang sticker na carbon fiber. So napaka-konti, napakaliit lang yung nagasto natin dito guys para mukha talaga siyang legit na carbon fiber itong ating MT-03. Dito naman tayo sa likuran. Ayan, sa likuran naman guys is tinanggal na natin yung kanyang rear fender or yung parang napakalaking mudguard dito sa likuran. So ito para mas magandang tignan, yung tinatawag nga nilang tail tidy look, or ito yung sinasabi nilang sexy looking yung sa likuran ng motor. Ayan, so tinanggalan natin yung tail tidy, yung rear fender or yung rear mudguard. So ang ginawa is yan, naka tail tidy look. So as you can see, meron tayo ditong plate holder. Ayan, nakinabit. Ayan po yung plate holder. And ito naman yung signal light. Yung signal light niya guys is LED. Yan. So meron din namang tail light na integrated na siya guys. Kasama na rin yung turn signals or yung mga signal lights. But itong setup natin guys is still naka-separate pa rin yung kanyang signal lights. Ayan. So meron din ditong plate light. So subukan natin guys. Okay, yan siya guys. So, ganyan siya guys kapag naka-on. Ayan. Still, meron siyang ilaw para sa kanyang plate light para hindi tayo mahuli. If in case na may checkpoint yung ating mga nasa batas, LTO or mga police checkpoints. Ayan. So, ito meron tayong ditong signal lights. Magkabilaan. LED na po siya guys. Ayan. Okay. Next naman guys is ito namang sa kanyang tangke. Ito yung mga tank pads. As you can see guys, yung tank pads natin guys is talagang abot dito sa kanyang pinaka yung pinaka tangke guys, no. Usually kasi pag may mga binebentang tank pads na dito lang kasi nai-install, but this one guys, ang maganda dito is hanggang dito yung kanyang tank pads or tank grips. Ayan, mas maganda yung kapit ng ating legs dito. Kasi nga kapag hindi natin nilagyan ng tank pads guys, ang mangyayari is mag-slide yung ating legs dito. Madulas may slide kasi yung legs natin guys, especially kapag nasa ride tayo tapos nasa high speed. Ayan, medyo kapag may mga cornering, no, yun, kailangan natin mag body position o yung mag-lean ng konti. So ang problema kasi pag nagli-lean tayo ng konti guys dito sa ating motor kapag walang tank grips, ang nangyayari guys, tank grips, napakislang tank grips, ayan pala. So tank grips or tank pads, ang nangyayari guys is may possibility na mag-slide tayo ng konti sa motor. Yun, delikado yun kasi kapag ganun guys, no, kapag nagli-lean tayo ng konti. Kaya mas maganda kapag meron tank grips yan o tank pads, kasi nga dito kumakapit yung ating tuhod or yung legs. Yan, umiipit. Papakita ko sa inyo guys. Ayan guys, so ganito yung magiging tsura guys. Ayan, so kapag
wala kasing tank grips or tank pad dito guys. Ang mangyayari is mag-i-slide to itong ating tuhod. So ang purpose kasi nito guys is para kanyang i-grip kasi nga mayroong rubber. Ayan, in case na maglilin tayo dito sa bandang kanan or right this like this, ayan. So nakakapit pa rin yung ating tuhod dito, ay yung ating legs dito. So kakapit pa rin siya. Ang problema kapag walang tank grips dito guys, magi-slide kaya ganon. So magi-slide yan, posibleng baka nga mahulog ka pa sa motor pag ganun. Ayan, so napaka-importante ng tank grips guys. At saka rin para hindi rin masira yung kanyang paint. Ayan guys, next naman is tong ating radiator cover. Ayan, so ito po yung ating radiator cover guys. Meron tayong ginawang video tutorial kung paano magkabit or mag-install ng radiator cover para sa ating MTO3 guys. Ayan, kung gusto nyo panoorin guys, available po sa ating channel. Ayan, so in-explain ko na rin po doon kung ano ba ang purpose ng radiator cover para po sa ating MTO3. Ayan, so ito po ang ating radiator cover. Ayan, para maprotektahan po itong ating radiator cover para sa mga tumatalsik na bato at putik. Ayan, sige. And guys, ayan, as you can see, yung mugs ng ating motor guys ay itim. Ayan, itim. So basically kasi yung kulay ng mugs ng motor na ito guys, itong icy blue or icy gray na kulay na MTO3 ay pula. Pula dapat yan guys. So ngayon ang ginawa natin is pina-powder coated natin ng black. Hindi po siya swap guys hindi siya swap yung kanyang, kasi meron din namang MTO3 na all black, pati na rin yung rims black. But this one guys is talagang pina-powder coated natin. Ayan. So ayan, so powder coated yung ating rims, pati na rin dun sa harapan. Ayan. Alright. Then, since nandito naman tayo sa rims or mag wheels natin guys, ayan, as you can see, parang napakalapad ng gulong sa likuran. Ayan po. So, ayan, in-upgrade na nga talaga natin yung gulong sa likuran guys. Kasi yung stock na size lang ng gulong sa likuran guys is 140 by 17. Ayan, 140 by 70 by 17. Ayan. So, but this one guys is talagang in-upgrade natin into 160. Ayan, so 160 by 60 or 17. Right, so talagang mas malapad siya. Okay, so yung lapad nito guys is tulad na rin siya ng ng yung Ninja na 650 o kaya yung Z650. So ganun nakalapad yung gulong ng motor nito guys, which is talagang maganda siyang tingnan dito sa kanyang likuran. Ayan, so wala naman tayong masyadong in-adjust kahit dito sa kanyang chain guard or chain cover. Hindi na tayo nagtabas guys kasi nga yan, sakto lang naman. So ayan, ito po yung sukat o itsura ng motor kapag yung itsura ng gulong sa rear ng MTO3 kapag in-upgrade natin ng 160 by 60 yung kanyang likuran. Yeah, rear tire. Alright, so yung tire niya pala guys is ayun, Mitas Sport Force. Okay. And then dito naman sa harapan guys is steel stock na tire, yung kanyang Dunlop na front tire. Ayan. So as you can see, medyo ano na konti. Talagang meron na siyang pudpud. Ayan, ito. So hindi na natin pinalitan ng 120 kasi nga mas maganda yung natural na sukat niya lang na 110 sa harapan para mas magaan. Guys, so pinakalakas syempre, hindi mabubuo yung upgrade ng motor nyo kapag wala kayong tambucho, di ba? Ayan, so meron tayong in-install dito na full system na SC Project. Ayan. So full system siya guys kasi kasama yung kanyang elbow. Ito yung tinatawag na elbow. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang canister. So yan. Meron po siyang guys tawag na ito silencer. Yan, kinabitan natin ng silencer. Problema nga nawala yung kanyang springs dito. Sige lang, bilan na lang natin ng springs. Meron naman nabibili na ito guys, no? Replacement. Ayan, so kinabitan natin ng silencer kasi nga sobrang ingay niya guys. Kapag wala sang silencer, nakakaya dito sa kapitbahay. Kaya kapag nakatira kayo sa subdivision guys, yan, medyo nakakaya kasi talagang napakaingay. Para siyang para siyang nanggigising ng mga natutulog.
Alright, so maingay pa nga rin kahit ano kahit meron siyang silencer. Pero at least nami-minimize niya naman niya kahit konti kapag merong silencer guys yan. So ngayon, siyempre, pakikinggan natin yung tunog. Okay, so start natin. Alright, then guys, so dito po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa panonood. I hope you enjoy really watching this video guys. Ayan. And sa mga nagbabalak na mag-upgrade sa kanilang MTO3 o sa mga gustong bumili ng MTO3 guys, sana po ay nakatulong itong ating video sa inyo guys. Ayan. So sa mga bago pong viewers natin dyan guys, please do consider to subscribe our channel. Salamat po. Ride safe palagi.